Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Na-videohan daw ng isang mangingisda ang kakaiba nitong nakaengkwentro. Habang pumapalaot sa karagatan ng Palawan, ang tila nakisabay daw sa kanyang bangka, hindi lang isa, kundi 5 killer whale. Ito raw ang madalas makasabay ng mangingisdang si Ronnie. Tuwing pumapalaot siya sa karagatan ng Puerto Princesa sa Palawan, mga dolphin. Pero iba raw ang nakaengkwentro niya kamakailan. Akala ko yung maliliit na dolphin. At nang lumapit na mga ito, doon raw tumambad sa kanya ang itim at puti nilang katawan. Akala ko ordinaryong dolphin lang. First time ko lang talaga maka-encounter ng orca. Ang mga orca tila nakikipaglaro pa raw kay Ronnie. Sumusunod sa bangka ko, nagalusot sila sa may ilalim. Hindi ko na papalampasin, ma-videohan sila mismo. Pero si Ronnie bigla raw nangamba dahil Yung nakikita ko lang sa YouTube na agresibo sila. Tatawag nila killer whale. may dapat pang ikatakot si Ronnie sa nakaengkwentro niyang mga orca o killer whale. Kuya Kim, bakit tinatawag din killer whale sa mga orca? Kuya Kim, ano na? Ang nagbansag sa mga orca ng pangalang killer whale, mga mandaragat noong unang panahon. Madalas kasi nilang namamataan na kumakain ng malalaking species ng balyena ang marine mammal na ito. Kabilang sa kinakain nila ay isda, seal, pating, balyena, pugita, pati mga seabirds. Ang mga orca o Orcinus orca, binansagan mga killer whale ay isang klase ng dolphin. Katunayan, sila ang pinakamalaking miyembro ng dolphin family. Maliban sa napakabilis ng mga orca na lumangoy, napakatalino rin ng mga ito. May mga learned behavior na ina-adapt nila in third generation na dolphin, especially sa hunting. Pero may dapat bang ikatakot si Ronnie sa mga nakisabay sa kanyang mga orca sa Puerto Princesa? Itong orcas, hindi kilala na nag-a-attack ng kahit anong tao sa wild. Walang fatalities na reported. Hindi to maganda sa intelligent animals, diba? Kasi yung dagat, walang barriers to. Tapos very social sila. Kaya si Ronnie, minabuti na lang daw na videohan ng mga ito hanggang sa sila'y lumangoy papalayo. Kinabukasan, bumalik ako doon. Wala na. Alam niyo ba na meron sikat na orca na tiyak pamilyar ang mga batang 90s? Bumida kasi ito sa isang pelikula. Siya si Keiko, isang lalaking captive killer whale na nahuli malapit sa Iceland noong 1979. Nakilala at sumikat si Keiko nang bumida siya sa 1993 film na Free Willy. Taong 2002 pinakawalan si Keiko sa Iceland, pero sa kasamang palad. Binawian din siya ng buhay ng sumunod na taon dahil sa pneumonia. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan ng low pressure area at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Huling namata ng LPA sa vicinity ng Sablayan Occidental, Mindoro. Sabi ng Pag-asa, buwaba na ang tsansa nitong maging bagyo lalo't nagkaroon na yan ng interaction sa lupa. Inaasahang tutuloy-tuloy na itong kikilos papalayo at tutumbukin na ang West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Kasabay ng epekto ng LPA ay ang southwest monsoon o hanging habagat, kaya uulnin pa rin ang malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Mindoro Provinces, Palawan, Aurora, Quezon, pati sa Eastern at Western Visayas. Mas marami ng uulanin sa hapon sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mindanao. Matitindi ang buhos at lawak ng ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance ring umulan simula tanghali o di kaya'y sa hapon at gabi. May panibagong cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap ding minomonitor ng Pag-asa dahil may posibilidad na mabuuyan bilang panibagong LPA. Samantala, para mas mapaigting ang pagbibigay ng informasyon tungkol sa ating panahon, formal ng binuksan ng Pag-asa ang pinakabagong weather station sa San Ildefonso, Bulacan. Ito ang ika-83 Pag-asa station sa bansa at kauna-unahan naman sa probinsya ng Bulacan. Meron itong state-of-the-art na mga observational instrument na malaking tulong sa pagkuha at pagbibigay ng localized na datos at pagtaya ng panahon. Hindi raw fall guy ang hawak na suspect ng pulisya kaugnay sa pagpatay sa isang Australiano at 2 Pilipino sa hotel sa Tagaytay. Giit yan ang alkalde ng lungsod, lalo pa nga raw tumibay ang ebidensya laban sa suspect matapos makita sa kanya ang ilang gamit ng biktimang banyaga tulad ng sapatos at relo. Nakatutok si Mariz Umali. Exclusive.
Sa panibagong CCTV footage na ito na nakuha ng GMA Integrated News, lalo raw tumibay ang ebidensya ng Tagaytay City Police laban sa hawak nilang suspect sa pagpaslang sa Australian national na si David Fisk, kaniyang partner na si Lucita Cortez at manugang ni Cortez na si Mary Jane. Dito, makikita ang suspect na relax na naglalakad pasado alas 6 ng umaga pagkagaling niya sa hotel kung saan niya pinaslang umanon 3. Pero napuna ng pulisyang suot-suot niyang rubber shoes. Katulad umano yan ng sapatos na suot ng biktimang si David Fisk sa litratong ito habang namamasyal siya sa People's Park bago siya pinatay. Yung rubber shoes na suot niya ay same na rubber shoes na suot noong ating biktima na lalaki na si David Fisk, yung Australian citizen, Australian national. Sa isa pang CCTV footage, makikita naman ang suspect sa kanyang pinagtatrabahuhan isang araw matapos mangyari ang krimen na inaayos-ayos pang suot na silver na relo. Ayon sa Tagaytay City Police, tugma rin ang relong ito sa suot ng Australiano sa larawang ito. Kanina nabawi na rin ng mga pulis ang relong ito, pati ang iba pang nawawalang mga alahas ng mga biktima. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang aming nakolekta, yun na nga ay yung mga alahas na nawawala sa mga biktima kasama yung relo ng ating biktimang lalaki at ito ay nakuha mula doon sa bayaw ng ating suspect. Sa iba pang nakalap na litrato ng suspect, makikita ang suot din niyang pulang shorts ng isagawa ang krimen ay ang parehong shorts na suot niya nung nagtatrabaho pa siya bilang pool cleaner sa hotel. Kung noong una paghihiganti ang nakikita motibo sa krimen matapos sibakin ang suspect sa trabaho dahil nasangkot sa pagnanakaw, ngayon malinaw daw na pagnanakaw ang pangunahing motibo ng suspect sa pagpatay sa 3 guests ng hotel na dating pinagtatrabahuhan. Pagnanakaw na rin, ang balita ko na lulong na rin sa online gambling kaya addict na sa pagnanakaw. Pinabulaanan din ni Mayor Tolentino na fall guy lang ang suspect. Of course, he's not the fall guy kasi inamin niya. Nung sumurrender siya. Humingi naman ng paumanhin ang ina ng suspect sa mga kaanak ng mga biktima. Masakit ho sa isang ina ang nangyaring yan. Napakasakit ho. Hindi ko maisip akalain na nangyari yan. Ipagdadasal ko na lang ho ang nangyari. Ipagpapadyos ko na lang. Hingi ako ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Mula rito sa Tagaytay City, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sumalpok sa mga barrier sa EDSA Ortigas flyover ang isang SUV na nawalan umano ng preno. Ang sugatang driver, walang maipakitang lisensya. Nakatutok si EJ Gomez. Wasak ang harapan ng SUV na ito na sumalpok sa ilang concrete at plastic barriers ng MMDA sa southbound lane ng EDSA Ortigas flyover alauna kaninang madaling araw. 10 concrete barrier at 2 plastic barrier ang inararo ng naturang SUV. Agad sinagip ng mga rumesponding tauhan ng MMDA at Philippine Coast Guard ang driver na naipit sa bumanggang sasakyan. Ayon sa 26 na taong gulang na driver, nawalan siya ng preno kaya bumangga sa mga barrier. The car lost its brakes. Ayon sa MMDA, walang maipakitang lisensya ang driver. Nakalimutan po sa bahay niya yung driver's license niya. Hindi naman daw sa lasing, hindi naman daw sa napaidlip. Sabi lang niya may susunduin siya. Ayon pa sa MMDA, hindi nakapangalan sa driver ang sasakyan base sa nakitang ORCR sa loob nito. Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang driver na posibleng nagtamo ng mga fracture o bali sa kamay at sa binti. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Puno man ang schedule sa dami ng nakalinyang proyekto at commitments, may time pa rin mag-unwind si Asia's multimedia star Alden Richards. Isa diyan ang pinaplano nilang ganap ng ka-love team na si Catherine Bernardo kapag free time sa shooting ng Hello Love Again sa Canada. Makichika kay Nelson Canlas. San Francisco, USA. Excited na kaming makita. Getting ready na si Alden Richards para makapagpasaya ng global Pinoys sa upcoming Sparkle Tour. Parang ang last out of the country kong performance was during the Forward World Tour naman, yung digital concert ko na dinala natin abroad. So nakakamiss din. I think giving entertainment to the Filipinos abroad is
iba rin yung ligayang nabibigay. Makakasama ni Alden sa US sina Julian San Jose, Raver Cruz at Ay de las Alas. Mula US hanggang Canada naman niya makakasama sina Bubay at Yorme Isko Moreno. Masaya, magulo, makulit. Yan ang nararamdaman ko. So, na mangyayari dito sa grupo namin na to. But nonetheless, happy. Looking forward kami to see our Global Pinoys. Biyaheng Japan naman ang Sparkle World Tour sa September. Ready na rin si Alden para sa kanyang 3-week shoot sa Calgary, Canada para sa pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Again. Nag-uusap na nga raw sila ni Kat tungkol sa mga pupuntahan nila sa Canada during their spare time. May mga restaurants na parang gusto kaming itry and at the same time of course maganda kasi dun sa area na yun eh. So syempre on our free days, syempre kasama yung ibang cast, we might go there. Food trip talaga. Food trip, masarap kumain. Only 2 days to go, excited na rin ang Asia's multimedia star para sa GMA Gala 2024. It's really a collaboration and gathering of stars. So yun yung nililook forward ko na everyone from the network and of course dun sa mga iba nating kapitbahay na network, nasa isang bubong. All together, glammed up, being able to talk to each other and catch up. Napakahirap talaga maging isang maralita. Mixed emotions din si Alden sa nalalapit na premiere ng Pulang Araw sa July 26 sa Netflix Philippines at July 29 sa GMA. Fulfilled pero mas grateful po kami sa pagtanggap ng ating mga kapuso. Happy kami with the turnouts of our project because lahat po ito ay galing sa puso at para sa bayan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Paglilinaw po sa aming iniulat kaugnay sa pagbebenta o nagbebenta online ng green-cheeked conure parakeet. Ayon sa DENR, hindi critically endangered ang naturang ibon. Taliwas yan sa sinabi ng PNP Maritime Group na nagsagawa ng operasyon. Pero dahil exotic at galing sa ibang bansa ang uring ito ng ibon, kinakailangan ng kaukulang permit kung ipapasok ito sa bansa para paramihin o ibenta. Nauwi sa sakitan ang kilos protesta ng mga grupo sa harapan ng DOJ. 4 na araw bago ang ikatlong SONA ng Pangulo. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, hindi na nga nakatuloy sa kanilang protest caravan ng ilang militanteng grupo mula sa Southern Tagalog matapos at narito sila ngayon sa Station 5 ng Manila Police District matapos akusahan ng isa sa kanila na namukpok na isang gwardya sa isinagawa nilang rally sa DOJ kanina. Patapos na ang rally ng mga militanteng grupo mula sa Bayan Timog Katagalugan na nag-protest caravan nang magkainita ng mga rallyista at mga gwardya ng DOJ. Duguan ang isang gwardya matapos umano siyang pukpukin ng isang rallyista ng lata ng spray paint. Nag-spray sila ng ngayon inaawat ko sila kasi bawal nga dyan kasi vandalism. Inumog na nila ako eh. Pagtingin ko na lang, biglang yung matanda na yun sumuntok sa akin eh. Tapos may pumukpok. Hindi agad isinuko ng mga rallyista ang itinuturong pumukpok sa gwardya pero kalaunay nagpunta sila sa MPD Station 5 para sa investigasyon. Bago sa DOJ, nagsagawa na ng pagkilo sa mga rallyista sa harap ng Japanese at US Embassy sa Roas Boulevard bilang patikim daw sa gagawin nilang rally sa SONA sa Lunes. Ayon sa MPD, hinihintay na lang nilang formal na reklamo ng gwardya para makasuhan ang itinuturong namukpok. Yung ating biktima ay dinila muna sa PGH para malapatan ng kaukulang medical attention at dadalahin ito sa Station 5 para pagsampa ng kaukulang reklamo. Ang ibang militante naghahanda na para sa malaking rally sa Lunes, kabilang ang pagsasapinal sa mga gagamiting effigy. Handa raw ang mga militante sa banta na kasuhan ang mga militanteng magsusunog ng effigy na taon-taon nilang ginagawa.
Ang aming paninindigan at kinonsultan rin namin sa mga abogado namin, bahagi ito ng protected free speech, ginagarantihan ng konstitusyon. Hindi ito katumbas ng pagsusunog ng basura na bawal daw no, sa Clean Air Act at sa iba pang mga batas. No, this is a protest message. Nanindigan naman email ang tagapagsalita ng mga militante mula sa Southern Tagalog na mapayapa yung kanilang kilos protesta at hindi raw nila intensyong manakit. Yung akmang pag-spray paint daw ay bahagi ng kanilang kalayaan sa pamamahayag. Sa ngayon ay hinihintay na lang natin yung gwardiya na magtungo rito sa Station 5 para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. The GMA Gala will definitely be a night to remember. 2 days na lang bago ang special night na mapupuno ng pasabog performances mula sa ating Kapuso Stars. At may paspill din ng ilang stars kung sino ang gusto nilang maka-interact sa gala. Makichika, kay Nelson Canlas. The brightest stars will align. Para tapatan ang kinang ng pinakamalaki at pinakaabangang GMA Gala 2024, magbibigay ng pasabog performances sa third year ng pinakamalaking event ngayong taon, sina Alden Richards, Julian San Jose, Raver Cruz, Miguel Tan Felix, Rochelle Pangilinan at marami pang iba. This year, ibang klaseng program ang hinanda ng Sparkle at ng GMA. Top tier stars natin, makikita nila. Para i-drum up pa ang GMA Gala 2024, nagkalat na rin ang ilang naglalakihang digital billboards around the metro. Ang ilang Sparkle stars ready na rin daw for the gala, gaya ni prinsesa ng City Jail star Will Ashley. Ito na lang, basta crop siya, crop suit siya. Itong 2024 na gala talaga pinagandaan ko para maging maganda talaga yung... Medyo edgy. Yeah. Si Shaira Diaz kasama raw siyempre ang forever date niyang si E.A. Guzman. Sa totoo lang, hindi kami nag-uusap. Hindi namin pinaplano kung ano yung susuotin namin. Gusto lang namin kung saan magiging komportable yung isa't isa. Excited na rin si Encantadia Chronicles Sangre star Therese Malvar. Super the best pa yung mga after party. Kasi doon mas nag-i-interact, nag-e-enjoy din yung mga artista. Dahil kasama raw sa Encantadia Chronicles Sangre, ayun, may onting hint po kasi ng Sangre. Yes. Yung Sangre vibe. Yes, Sangre vibe. Ready na rin daw si The Clash champion John Rex. Pina-finalize na lang yung damit, but yun, ready na for the gala. Si Sean Lucas naman gustong makita ang kanyang childhood crush. Ako si Miss Heart ang gusto ko makita. Si Miss Heart ang ultimate crush ko. Para kay GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, this will definitely be a night to remember. So, that's something that everyone should look out for. Surprise. Ayoko sabihin kung sino at ayoko sabihin kung anong gagawin nila, pero I promise it will be a fantastic production number. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.